Araw-araw magka-video call si Norita at ang asawa niya si Daryl na 12 taon ng OFW sa Dammam, Saudi Arabia. Ekstra ang pag-aalala ngayon ng mag-asawa dahil ramdam na rin sa pinagtatrabahuhan ni Daryl ang tensyon na dulot ng sigalot sa Middle East. Nung mga nakaraan, medyo malayo yung mga pagsabog. Pero kanina pong inakita niya na malapit, kitang-kita yung pagsabog. Kaya parang hanggang alas 6 magkausap pa kami. Gustuhin mang umuwi, hindi umano sapat ang kikitain nilang mag-asawa para sa kanilang mga anak kapag nandito lang sila pareho sa bansa. Malit po talaga yung sahod. 4 po yung anak namin. Yung pangatlo, marami pong sakit eh. So, kailangan talagang therapy, tapos laging follow-up sa doktor. Hindi na bago ang istorya ni Daryl. Libo-libong Pilipino ang lumilipad palabas ng bansa kada araw. Bitbit ang pangarap ng mas magandang kinabukasan para sa pamilya. Hindi alintana ang pangungulila, panganib, at kahit pa banta ng gyera. Sa tala ng Philippine Statistics Authority noong 2024, 2.19 million na ang OFWs. At ang kanilang remittances, umabot sa higit 260 billion pesos. Pero sa kabila ng malaki nilang kontribusyon sa ekonomiya, may kaakibat naman itong epekto sa kanilang personal na buhay. May mga pag-aaral na ang mga iniwanang pamilya ng mga OFW ay karamihan ay humahantong sa dysfunctionality at sila yung nagpe-pay ng tinatawag na social cost ng absentee parenting due to labor export. Ito ang iniiwasang mangyari ng Quezon City Migrants Resource Center, ang one-stop shop para sa mga pangangailangan ng OFWs at kanilang pamilya na pinangangasiwaan ng Public Employment Service Office o PESO. Sa programa natin, meron kami yung reintegration. Yung mga hindi pinalad, yun yung kailangan nating saluhin through our programs ng city. Tapos yung mga gustong balik. So nandiyan ulit yung another round ng job fair nila. Meron din naman tayo yung mga meron nang napundar paano sila mag-i-invest dito. O yung gusto nila mag-retool, mag-upskill At tayo rin may kakayahan mag-repat. Dahil meron tayong sistema at meron tayong mga network. Bukod sa ibinibigay na tulong sa mismong OFWs, mahalaga rin na natututukan ng PESO ang naiiwan nilang anak, lalo na kung ito ay mga bata pa. Hairline lang yung boundary ng success and failure ng isang OFW. Pag nagkamali ka dyan, sira ang buhay ng bata na gusto mong ayusin. Kahit may teknolohiya, iba yung physical gabay. So, nakita namin na nandun pa lang kami sa part na yon na ano yung pwedeng paitulong. Kaya naman noong 2023, inulunsad ng QCMRC ang Smart Child Ihabilin. Layo ng inisyatibo na mabigyan ng gabay ang mga anak ng OFW at maisali sila sa iba-ibang skills development programs and activities. Kailangan ng merong katulong yung mga pamilya na ang Quezon City Government ay maging co-parent. Nakikishare tayo sa responsibility na pangalagaan natin yung mga anak kasi yung kabataan yan, yung investment natin. Pag yan ay napariwara, malaking social cost sa pamilya, malaking problema sa syudad. Dalawa sa anak ni Norita ang kasalukuyang naka-enroll sa Arts and Crafts at Theater Workshop. Dahil marunong pa ako mag-drawing, so sumali pa ako sa arts. At sa theater, marami pong mga palang skit po sa school, so pwede ko ilawak po yung pag-acte po. Maganda po siya kasi katulad niya yung mga bata, mas parang na-addict na sa gadget. O kaya naman napapabarkada. At least kung ito, may iba silang outlet, hindi puro computer, puro tablet, puro cellphone. So, maaasa sila. At kung dati, mano-mano ang pagpaparehistro para makapasok sa programa, ngayon, meron tayong system for ihabilin. So, nandito na yan sa e-services natin. Meron betting pa rin. Tapos, pag na-approve sila, the next step sila, papasok na sila sa ating programa. Kung hindi sila ma-approve, notify sila. Pero hindi lang sa mga anak ng kasalukuyang OFW bukas ang Smart Child Ihabilin. Ang asawa ni Jesusa na si Romeo, Setyembre pa ng nakarang taon mula nang makabalik galing sa Riyadh, matapos na mag-endo bilang caregiver doon. Nagdesisyon ng mag-asawa na wag na munang bumalik sa pagiging OFW si Romeo hanggat hindi pa humuhupa ang tensyon sa gitnang silangan. Bukod dito, aminado rin si Jesusa na malaki kasi ang nagiging epekto ng pag-abroad ni Romeo lalo na sa kanilang nag-iisang anak. Hindi ko siya nakabonding or nakilala kasi malayo yung pinagtatrabuhan niya eh. May mga times po na
iniisip ko, babalik po ba siya or mag-stay na po ba siya doon? Very proud him. Kahit wala siya, napalaki namin siya. Head office and years. Pero yun na lang, bahay school lang. So, wala ka siya sa labas. Isa ito sa mga dahilan kung bakit napili nila na ipasok sa Smart Child Ihabilin si Natalie. Tuwing Sabado at Linggo, regular siya kumaattend ng taekwondo training at theater workshop kasama ang iba pang anak ng OFWs. Sa katunayan, sumasali na ang grupo nila sa mga kompetisyon sa taekwondo kung saan nakasungkit pa ng silver medal si Natalie sa huli niyang sinalihan. Pero para kay Natalie, higit pa sa mga napanalunang medalya ang naging dulot sa kanya na programa. Marami na rin po akong nakilalang mga tao. Tapos, naging mas open po ako sa kanila and naging social po ako sa mga taong napapaligid sa akin. Nakapag-provide tayo ng environment kahit pa paano na napapatay natin yung lungkot, nagkakaroon sila ng maraming kaibigan. Yung mga batang hawak namin, achiever. At sila, very proud sila. At nagiging advocates na sila ngayon. Gusto natin mangyari yung mga gumraduate sa programa, sila din maging volunteer instructor. Sila mas nakakaintindi ng lungkot, sila nakakaintindi ng challenges, at saka yung mga tips paano survive. Magandang ma-echo yan sa mga bata. Bukod sa mga aktibidad na inaalok ng Smart Child Ihabilin, importante rin sa PESO na palakasin ng support system na pwedeng lapitan ng mga anak ng OFW. Meron tayong organizing ng mga former OFW, nagiging community parents, train sila to handle, to monitor, diba, ng mga bata. Kasi halimbawa, hindi man natin malaman ano nangyayari sa loob ng bahay, pero dahil meron tayong network, malalaman natin kung meron bang sign na naabuso siya. Yung PESO itself, mga staff dito, nag-act din kaming co-parent nila. Yan yung symbol ng it takes a village to raise a child. Kaya naman, malaki ang pasasalamat ni Jesusa at Norita sa ganitong programa na nagsisilbi na ring pangalawang magulang sa pagpapalaki ng kanilang mga anak. Privilege yun para sa kanilang mga anak na OFW. Saka po, kasi gusto mong ma-enhance yung nila, yung talent nila. Maganda po yung mga ganitong programa para po makatulong doon sa mga ibang bata na mga anak ng OFW. Importante para sa amin na asawa ng OFW para mas eager silang magtrabaho dahil yung pagod nila at yung sacrifice nila na nasa ibang bansa is hindi nasasayang dahil may city government na mag-aalala para sa mga anak mo kahit nasa malayo.